ikaw, kayo, NBI, mga yawa mo. Putangin na nyo. Napakayabang ninyo mga jayupa. Wala kayong alam kundi takutin ang ordinaryong Pilipino. O idagdag nyo sa kaso ko yan. Idagdag nyo yung pag-akusa ko kay Lisa Marcos na siya ay mastermind ng kidnapping. Go! Ang tagal ko na kayong hinahamon, last year pa. Anong mga ginagawa nyo kaso? Gumagamit kayo ng tao at sasagutin ko kayong mga inayupa kayo lahat. Kasama ng aking mga palangga, sasagutin ko kayo mga yawa mo. Ano ngayon? Tenga lang, ang bobobo nyo lahat. Kahit i-google nyo pa yan lahat, o isapari nyo kung anumang way of research ang gagawin nyo. Hindi po nagtatapos ang facial forensic investigation sa tenga lang. Hello mga ka-Republic! Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, kamusta naman ang lahat? Flood-free na ba? Sana all. So ngayon magre-reaction video tayo again. As usual, walang iba kundi si Madam Harlika. Sa video na to, itong video na to is about naman to sa mga opisyal ni President Marcos, no, sa kanyang pagpaparinig na siya daw ay nagsisinungaling. So ayan, meron daw siya mga ebidensya na totoo ang kanyang mga sinasabi. So yan ang papanoorin natin ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga bagong video. So, wag na natin patagalin. Let's go! Parang napakanuknukan yung sinungaling. Hindi iimbestigahan pa namin. Really? Nagkaroon kayo ng picture-picture doon. Dinikit-dikit nyo sa folder. Facial chuba-chuchu. Nag-base kayo doon sa picture, sa screenshot doon sa video. Tapos mamaya, let's talk about the facial reaction. The facial features. Tanungin ko kayo, mga kababayan. Tinanong ng isang reporter, si Abalos at lahat ng mga kinapon na parang mga mga kuting, okay? Sino ang nag-upload? Sino ang perpetrator? Imagine mo, hindi nila masagot kasi iimbestigahan pa daw. Hoy, itong mukhang to ang nag-upload. Ha? Ako ang nag-upload. Huwag kayong magdamay-damay ng kahit sino dyan sa Pilipinas na hahabulin ninyo. Si mga kababayan, gusto nila kayong pigilan. Hahabulin ang lahat ng nag-upload. Ito ay adiktador. Mga polis na matitino, mga AFP, ito ba ang gusto nyong ibigay sa Pilipino na lahat ng nag-share lang naman ay kakasuhan ninyo panggigipit, pang-adiktador yan. Ako ang kasuhan ninyo. Kung ako ay may na-violate na crime eclabush na sinasabi ninyo, ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. Diba? Nuknukan. Hindi nyo na kailangan gumasos ng taong bayan para mag-create ng mga task force. Ako, diba, sabi ng DND, makipag-connect sa Amerika. Edi go! Anong crime ang violate ko? Ang sabi ko lang naman, mga kababayan, eto po ang mama. Kayo na ang humusga. Sabi ko sa inyo, 3 days, Abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika. Dali! Putangin na nyo, lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga pulis, lalo na kayo mga pulis na hindi naman high-ranking officials, eto rin po ang gagawin sa inyo. Mga Katoliko, lahat ng religious group, eto rin ang gagawin sa inyo. Kung nagkataon na nasa posisyon to kayo. Okay. Bakit sinungaling? Mga kababayan, palanggingging, okay? Nag-focus sila sa tenga. Okay? Wait. Sabi ang tenga, ganito, yung pina, yung lobe, eclabush. Unang-una, pull kayong lahat. Kung totoong nag-forensic investigate kayo, ang pag-detect kahit isang ordinaryong Pilipino, teka, may ano lang ako, may gugurgurin ako. Favorite kong manggurgur ngayon, isa lang. Okay. Ngayon, mga palaga, ang pag-detect, nanonood ako ng mga forensic, di ba, sabi ko sa inyo, favorite show ko yan, di ba?
Oh, favorite show natin yan. Nanood tayo ng mga forensic investigative. Oh. Okay, eto na. Nag-focus sila sa tenga. Kung gusto mo ipakita sa taong bayan, dahil sinasabi nila, ina-underestimate daw natin ang kanilang katalinuhan, talaga naman ang katalinuhan nyo, hindi katalinuhan, kasyungaan. 7 feet below the ground ang inyong kasyungaan. Why? Facial forensic, hindi lang po nag-a-attribute sa tenga ng tao. Okay? At yung sinasabi nila, mahirap talagang what? Mahirap talaga i-compare ang tenga kasi moving yung video. Ay, with video, definitely moving. Pero mga kababayan, okay, ayon sa ating pagsasaliksik, okay, kapag gumawa ka ng forensic investigation regarding sa facial nga bakit? Dapat airshal lang. Airshal lang, di ba? Ear lang airshal. Facial, ibig sabihin, lahat ng features kasali. Kasali ang eyebrow. Bakit hindi nyo sinabi ang eyebrow magkapareho? See, mga kababayan? Oy, may mga eksperto ba dito sa forensic? Bakit hindi sinali? Ang sabi kasi dito, kapag undergo ka sa forensic investigation in terms of facial features, dapat kasali ang shape ng mukha, okay? Ang ilong. Bakit nyo hindi sinabi ang ilong na magkapareho? Bakit hindi nyo sinali sa inyong forensic? Bakit tenga lang? Ha? Bakit tenga lang? Bakit hindi kasama ang ilong? Ang bibig. Di ba? Sabi ko nga yung mga dito. Okay? Bakit hindi kasali yan mga palangga? At kasama dapat sinusukat yung face. Sinusukat pala yan palangga. Okay? Yung proportion, kung proportion ang mukha, i-compare mo sa kabila at sa kabila, yung kino-compare nilang photos. Pero actually, ang dami nag-send sa akin ng mga pictures ngayon sa email na iba-ibang picture ni Kuting. At iba-iba rin ang size ng tenga niya. I'll just show you something. Okay? May nag-send sa akin. Okay? Tama nga naman. Okay? Sabi dito, ito. Ano to? Highest life. Okay. Ayan siya, di ba? Oh, ayan. Okay. Ngayon may nag-send sa akin. Ano to? Oh, yung tenga niya. Ayan yung picture niya. Tenga. O, diba? Kung dyan tayo magbe-base sa picture na yan, tignan yung tenga. Okay. Tapos ito naman ang tenga. O, diba? Iba rin. O, tignan yung tenga niya. O, ayan. Tenga. Okay. Ito pa tenga niya. O, iba din ang shape ng tenga niya dito. O, dyan mo makikita. Iba-ibang picture. Bata-bata pa siya dito. Ayan yung tenga. Kung dyan tayo magbe-base, o, yan yung tenga. O. Tapos ito yung isang tenga. Diba? Ibang shape. O, iba ang shape. Iba rin ang shape. Iba-ibang picture actually. Iba-ibang tenga. Okay? Ganito lang sa atin. Mga palangga, alam ko na hindi kayo kasing syunga ng mga taong nasa gobyerno ni Marcos Jr. Okay? Anong titignan mo? Dapat in-explain ninyo. If you want thorough forensic investigation, you consider the age. Dapat diniscuss ninyo. Itong picture na ito, ang tansya namin, this was taken sometime in 2010, 2012, o baka noong 2012, nung time na may tumakbo na certain Daza sa Bedea na si Marcos Jr. at si Maria ay nag-chuchongkiar o nagsingot, di ba? Pwedeng ganon. So, titignan mo yung age. You consider that age, mga palangga. And you consider also the weight ng tao, di ba? Definitely, pag ako, tumaba ako, gumanyan ako, di ba may isang bayaran dyan na lumobo sa kalalamo ng pera ng bayan? Definitely, mag-iiba ang facial expression mo. Ay, feature mo. Nung bata ako, ganun ako, para isang bulatin na hindi pumipirma sa akin, payat. Ganyan talaga ako. Pero pag tumataba ka, pwede kang gumanon. Kung kakalamon mo sa kaba ng bayan, gaganyan ka. Diba? So, yun yung i-consider mo. Hoy, ano nangyayari sa inyo? Talagang kinapon kayo ni Lisa, no? Nataranta kayo. Sinabi ko lang naman, mama. Hindi ko naman siya pinangalanan na, mga kababayan, ito na po si Ferdinand Marcos Jr. Wala naman ako sinabing ganun.
Ang reaction, tinanong ko yung mga palangga ko, ano ang, bahala na kayo ang mag-react. It just so happened, sumisigaw sila ng Marcos, bangag. Marcos, bangag. Okay? Next, ano pa yung i-consider mo? Alright, dapat in-explain nyo yung clothing. Yung suot niya, pagsusot niya ng damit, yung buhok, 'di ba? Yung buhok. At dapat, base sa forensic research natin, mga kababayan, hindi ka lang magbe-base sa isang picture. You get series of, different pictures para i-compare mo. Mga buha ka ng Genemet, isang picture lang, tapos tenga lang. Kundingon ko na ang mga dalonggan, yung mga kinapon. What is the purpose of this? For press con, para takutin kayo. Para takutin ang taong bayan na wag i-share at hindi malaman kung ano ang ginagawa ng isang mama sa video na pinlay ko dito sa Amerika. Wala kayong pwedeng ibang sisihin kung di ako. Mga palangga na nag-share, ako nasasalo lahat. Total, ako naman target ng mga buwakan ng Genimis na yan. Manang Aimee, that's a good question. Okay? Senator Aimee, bakit hindi mo sabihan ang iyong kapatid, may nag-comment lang, na magpahinga na siya? Kasi alam mo na ang kapatid mo, ikaw na rin mismo nagsabi, di ba? Sa mga private gathering, na alam mo, ang kapatid mo ay pulboronic. Huwag na tayo magsinungaling, Senator Aimee. Naku, mapupuruhan ka dito. Hindi pa siya sasalita. Mapupuruhan ka sa taong bayan, damay ka dito. Kasi binudol mo yung taong bayan eh. Ngayon, tahimik. Huwag kayo matakot dito. Dapat sila ang matakot sa atin. Sa ating mga Pilipino. In-explain ba nila? In-explain nila yung mga technical tools nila. No, hindi nila in-explain. Tinanong doon kung ano yung mga technical tools ang ginamit nila. Sinabi nila, in-enhance nila, in-enlarge yung picture, camera. Ano yung tools? Ano yung tools, Abalos, na sinasabi mo kahapon na ito ay AI? Hindi nyo nga ma-mention what kind of app? Anong level of whatever technology ang ginamit nyo? Picture lang eh. Kahit kaya kong gawin yan. I-enhance mo, di ba? Kahit sa cellphone. Parang ganito yung ginawa nila. Tapos gumastos pa kayo million-million na ganyan. Naggawa pa kayo ng task, mga kadyutahan nyo. Ito, tulad nito, pinuporensik ko to ngayon. Ayan, sigurado talaga ako, positive yan, sikutin yan. Kita nyo? Mahilig sa coke. Okay, teka muna. Ito, mga kababayan. So, zoom in, zoom out lang nila yon. Parang ganito yan. Diba? Parang ganito. Diba? Pag ginanon mo, parang yun ang ginawa nila. Zoom in, zoom out, Wala naman silang ginawang high technology. Picture parang sa folder. Sabi ko nga, pang-elementary ang reporting ninyo. Nasaan yung technology na sinasabi ninyo? Hindi man lang kayo mag-PowerPoint. Ano to? Back in Stone Age? Hello? Okay? Napakasinungaling yung mga kinapon. Okay, now what? Mga kababayan, ito ang ating okay. Sabi ko dito, sabi dito, okay, yun ang mga, okay, ano daw ba yung technological tools na ginamit? Isa yun, ipipresent mo ko. Ikaw ay nagpa-press con, ipipresent mo. Ano yung software na ginamit mo dyan sa facial o tenga recognition na yun. At dapat i-verify mo dito, hindi lang sa isang picture, marami kang mga specimen or mga samples, hindi lang isa. Ang pinakita nyo lang yung magkaiba. Ang mga pictures ni Kuting, iba-ibang mga mukha dyan sa, syempre, iba-ibang angle, iba-ibang mukha, iba-iba ang angle ng camera. Diba? Tingnan natin yung tenga ko. Ano pa picture ng tenga ko? Tingnan mo yung tenga ko. Yan, syempre, maliwanag yung tenga ko. Diba? Minsan may moment na kapag ang angulo mo ganyan, diba? Bukas na bukas yung tenga. Tapos, tama ha? Kasi yung video moving. Okay. Pag gumanyan ako, mga palangga, puyat ng lola mo yan, mukhang palakang puyat, parang si Lisa. Diba ganyan? Naduling na ako. Ayan, diba? Open na open yung earlobe ko. So, since moving nga, yung video na pinagkunan nila, ganyan ang angulo. So, gaganyan ako. Kunyari, ginagalaw nyo yung video. Gaganyan ako, ha? Mag-iiba ng shape. Pag in-screenshot nyo, di ba? Mag-iiba. Mag-iiba itong dito. Gaganyan ako. Since moving, iba na yung shape. Gaganyan ako. Lalo ng iba, numipis.
Pero pag gumanyan ako, isanaksak ko yung pagmumukha ko sa inyo, makapal itong tengang ito. Pero pag gumanyan ako ng dahan-dahan, o pag gumanyan pa ako, o iba na naman. Di ba? Duling na tuloy ako. Okay. Ngayon, mga kababayan, kaya nga ang question natin sa mga ito, bakit kayo sa tenga lang? Hindi naman pa kayo dito, may mga doktor ako, mga follower, tsaka may mga abogadong magagaling. Bakit sa tenga lang sila nag-focus na ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa mga eksperto na nag-specialize itong forensic investigation na ito, napaka-importante na mula eyebrow, yung eyebrow mo, pati lid ng mata mo, pati shape ng ilong mo, pati ito, pati size ng mukha, yung thickness at age, you have to consider. Hindi ka lang pwedeng mag-base sa tenga. Bakit they failed na hindi sabihin na yung ilong? Kasi identical. Ayaw nila kayo bigyan ayaw nila mag-suggest sa taong bayan ng thorough knowledge na ma-absorb ninyo. Kasi gusto nila sa tenga lang, yung punong-puno ng totally siguro tenga ni Kuting. Diba? Bakit doon na sila magpo-focus? Ibig sabihin, sayang ang magpa-drug test is the way, sabi ni Sol, sinabi ko nga sa kanya, sayang ang pera ng bayan, sayang ang nilamon nila during the press conference, sayang ang budget nila sa mga task nila kung hindi nila ipo-focus ang, okay. O sabi ni Den, Scorpion, yes ma'am, some principle with face recognition, pwede nilang gamitin yung software ng face recognition. Exactly, darling. O sabi ko nga, eyes. Okay? Ano pa dapat ng i-consider ng forensic expert? O yung jawline, sinasabi nila, di ba? Pero hindi sila nag-focus doon. Exactly the same jawline, darling. Baka identical twin sila. O di ba, sabi nila, di ba yung mga urban legend na kesyo, yung totoong bangag, namatay na, may mga ganun-ganon. Okay, what else? Cheekbones. Tingnan yung cheekbones, pareho. Bakit po, mga kababayan, ayaw sabihin sa inyo ng NBI, ng DOJ, ng DILG, na lahat sila ni Abalos, na tignan nyo yung cheekbone. Although, may mga litrato si Kuting na mataba. Meron siyang litrato na parang natipos nung time na nagkaroon siya ng, ng kubid-kubidan man. Alright? Natural. Kapag inabuso mo ang iyong katawan at ngumingiwi ka na, mag-iiba talaga ang facial, ang mag-iiba yung feature mo, yung proportion ng mukha. Siyempre, kung ako'y alindog ko, ganyan, ganyan ako, ganon. Tapos bigla ako nagpulburon, di ba? For 30 years ako nagpupulburon. Magkakaiba, iiba na ang facial, magiging crackhead ang itsura. Ganun ka nga, di ba? Di ba? Tignan nyo yung mga gumagamit ng pulburon, di ba? Tignan nyo. Yun, magkakaiba talaga ang proportion ng iyong mukha. Then, although it's hard to para sa akin kasi nga malabo yung video kasi nga hindi yon kahapon sinute o ng spy, camera spy, whatever ginamit niya, ballpen ba o button ba o dinikit ba niya somewhere. Natural, ang sabi ng mga bangag ay magkaiba kasi yung picture malabo. Alam nyo, over time, ang mga pictures and videos ay lumalabo. Bigyan ko kayo ng sample. Naiinis nga ako eh. Yung camera ko, ito, cellphone ko ito, may mga picture ako dito back in 2014. Okay? Back in 2014. Tignan natin, library. Punta tayo sa years. O, di ba? Years. The latest na mayroon ako dito, 2006. Imagine mo, may 2006 akong picture dito. 2007. Okay, tignan natin, mayroon. Kung may video. Ay, hindi. Dito tayo sa bago. 2008. Okay? Natin. Ito. Okay. Diyos ko, yung crush ko nung unang panahon, no? O katulad dito, lumabo na yung picture ng crush ko, Walking Dead, si Daryl. Diba? Nandito pa siya. Dati baliw na baliw ko dito sa show na to. But anyway, lumalabo. Teka, hanap tayo ng example ng picture ko na lumalabo. Ito, 2013. Okay? Tignan natin to. Okay, hanap tayo ng picture. Ito. Nung in-interview ako sa CNN. Hindi, in fairness, malinaw pa yung picture ko. Diyos ko, tsura ko dito.
Ito. Tignan niyo ang mukha ko. 'Di ba? Ito, tignan niyo ang face lock ng lola ninyo. Nag-gain na rin kasi ako. Dahil masyokaw ako. Ang kilay ko, sinira ng parlorista dati. Ito. My face, darling. O, tignan niyo yung tenga ko. O, tenga ko. O, yan. Tapos ito, iba tenga ko. O, yan, tenga ko. Ito yung picture ko nung in-interview ako sa CNN. Di ba? Iba yung pagbumuka o iba rin yung tenga. Di pa ako nagsasalamin dyan, no? Parang neneng majoba. Di ba? Parang ilong, hindi yan nagbabago. Anyway, iba talaga kapag 2010, 2011, 2013, ganyan-ganyan. Pero mga kababayan, ang gusto nating ipaalala sa inyo, na binudol na naman kayo ng press conference na yan, gumasto sila, nag-invite sila ng mga media na syempre, magkano kaya ngayon yung mga payola sa media, no? Para magsinungaling. Alright, napaka-importante ng facial features, yung alignment ng cheek, okay, ng pisngi. So, importante ang nose, ang eyelids, ang eyes, at saka lips. But they failed to show you. Hindi nila pinorensic ang bibig, ang mukha, ang ilong, ang mata, ang eyebrow. Kasi gusto nila kayong maging mangmang. Lahat ito googleable. Mag-google mo. Mag-google ka mo. I-google niyo yung mga pinagsasabi ko dahil ginugol ko lang naman ito. Okay? Yan ang importante. I-ensure na yung proportion ng mukha ay match sa iba't ibang mga litrato, sa iba-ibang mga specimen. Yung contour ng face. Okay? You compare also the facial expression. Ang facial expression ni Kuting, maraming pagkakahawig doon sa video na ipinakita natin. Oh, hair and accessories. Wala siyang accessories doon sa ano na yun, yung kanyang polo lang. Pero ang hair is makapal. It's the same. Siyempre, hindi naman araw-araw, hindi naman pare-pareho ang iyong haircut, 'di ba? Kasi may haircut siyang na parang nauupaw na, parang kalbo, tapos makapal ang buhok. Iba-iba ang haircut, depende sa trip mo. 'Yun. Titignan mo at hahanap ka na iba mga pictures, baka mag-match doon. What else, mga kababayan? Dapat pinakita nila sa inyo yung skin tone, okay? Yung skin tone ng mukha niya. Well, dahil nga luma na yung video na 'yon, pero by using high technology tools, whatever, sinasabi dito sa pag-aaral na ito, dapat in-apply nila. Pero bakit Abalos ngiwi? Ngiwi ang puto. Bakit ka palang umingiwi, Abalos? Pigilan mo, lagyan mo tape dito. Pag magsalita ka, ganyan mo, lagyan mo tape para hindi kumaganon. Para kang kambing. Ay, ang presidente natin. Hindi ito si presidente. Deep fake ito. Okay, next. Diba? You observe the skin tone. Okay? Tignan niyo yung mga blemishes kasama kung may marks. But definitely, pareho silang walang marks. Diba? Doon sa pinakita nilang picture. O, dapat ipadaliwanag din yung lighting, yung angle, yung quality, da-da-da-da-da-da. As simple as that, mga kababayan. But may tanong ako sa inyo. Bakit ninyo kinokontrol sa social media ang sharing ng videong ito kung ito pala ay hindi naman si Marcos Jr.? Sabi ko nga mga kapalangga, nung ako ay nag-present, ako ang perpetrator na sinasabi nila, na hindi nila mapangalanan, at gusto pa nila, gusto nyo pa kasi magkaroon ng budget, no? O babudgetan kayo ng multimillion para hanapin daw ang perpetrator. Hindi nyo na kailangan gumastos. Ako nga sinasabi ko nga, ako nag-video, ako nag-present, alam naman ng taong bayan, ba't tayo nyo ako pangalanan na GMA, ABS-CBN? Takot kayo sa alindog ko? Takot kayo mapangalaman ng tao na may isang maharlika na handang itaya ang kanyang buhay laban sa inyong mga judgment. Right? Oh. Bakit tenga lang? Ano to? Sisig lang? Gusto na kayo mag-focus sa tenga? Huwag kasi manisig. Yun pala, no? Ang haba-haba pala ng explanation ng video na yun. Kung totoo ba yun o hindi, or edited lang. Dapat marami pala ang in-explain about doon, hindi lang about tenga. Bakit? Oh, yung tech ng facial forensic, ang recognition, okay, is I think based on Da Vinci's Vitruvian key measurement, okay?
Alright, next. Ano pa mga tanong nyo? Okay. Sabi nila more videos. Baka maglakas na ng loob yung mga taong may hawak ng mga videos dahil dito. Pero you know what? Sabi ko nga sa'yo, nasa mga kamay ninyo. Ngayon nalaman nyo na, may isang mama na addictus benedictus. Ano kayo? Hindi kayo gagalaw? Bala kayo sa buhay ninyo kung ayaw nyo gumalaw. It's not my life anyway. Okay. Sisigan tenga, sabi ni Romantic Moon. So mga kababayan, dito pinapakita, okay? Actually, by the way, imagine mo, mga kapalangga, yung Sona ni Kuting, 500 plus thousand lang ang nanood. Ito sa isang posting lang ng isa sa mga bisita ko doon, mga palangga, isang share lang niya. Kanina, the last time I checked, 15 million views. Kaya sila nataranta dahil maraming nakakita ng may sumisinghot na mama. Teka, tignan natin ha. Natin si Palangga. Ngayon gusto niyong habulin itong mga taong nag-share. Anong kinalaman ng mga yan? Na-excite lang sila. Gusto nila kayong takutin, mga kababayan, para hindi kayo what? Hindi kayo mag-share. Sana wag nilang tinanggal, ano? Okay. Here. Can you believe that? Okay, si Islam ang nag-share nito okay? 16.6 million. Yan po ang reach natin. Wala pa yung sa kaila Aspokesari, kay Atty. Glenchong, wala pa yung sa akin dyan. Okay? 16.6 million views. Ang kay Kuting, tignan natin ang kay Kuting. Okay? Tignan natin si Kuting kung ilan ang kanyang views. Nakita nyo? Kita mo bangag? Suka-suka na tambahin sa inyo, mga ulul kayo. Masyado kayong sindikato. By the way, umattend ba si Bonjing Remulla doon sa sa Sona? Umattend ba si Boying Remulla sa Sona? O isang bulati na lang? Okay, tignan natin to. Post? Okay, tignan natin si Kuting. Ito. Oh, Diyos ko, wala naman nanonood. 14,000. Oh my God. Tignan mo yung Sona niya, yung mga paklip-clip nila. Hindi ka na nahiya, bumaba ka na. 14,000. 14,000 compared to 16 million. Oh my goodness. Kaluoy ka man, Dudong. Kasinungalingan mo. Ano pa sabi niya dito? Ito, 1 day ago. Ito. 635 shares lang siya. Ito, doon tayo sa share. 635 shares lang si Kuting. Yan po yung kanyang, hindi yan. Ito pala yun. Ito. 600, ito, nakikita. 623 na siya, mga kababayan. Uy, ba't nawala? 623 na yung kanyang Sona. Hindi ka man lang maka-1 million. Anong senyales niyan? Baka nanonood pa dyan sa'yo, troll, o kaya AI bots. Yan ang tunay na AI deepfake. Tapos, ang pulburon video, sa isang tao pa lang na nag-share, 16.6 million. Kaya kayo tarantano. Kaya kayo natataranta dahil hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan sa kanilang damdamin. The truth will eventually hunt you, Bongbong Marcos. Sabi niya. Alright. Okay. Sabi mo yan? Okay. Gur-gur ka. Okay. Mga Palangga. Okay. Natakot sila. Tama ka, Dens. Bakit nila sinabi na hindi sila sure na ang video, hindi nila masagot kung, di ba? Unang press con, sabi ni Abalos, sigurado siya by just looking sa tenga ng nasa litrato, nasa video, is deepfake, is AI. Pero the next day, iba na ang kanilang tono, hindi sila sure kung itong AI. Kasi, ulitin ko, bago po natin nilabas yung video na yan, authenticated yan. And we can present that sa korte. Okay? Sa Amerika, dito tayo. Okay? Paporensik ulit. Anong oras na ba? Yeah, paporensik natin ulit para marami tayong forensic. I-share ko sa inyo later. Si Juan Balolong, thank you mga Palangga. Sa totoo lang, may mga vloggers na nagpapagulo dahil hindi nila matanggap na ikaw, Madam Maharlika, ang nagsabi ng totoo. Okay, sabi ni Lady in Red. Okay. Sabi ni Eat Abroad, do you have more than one video? Are you showing the certificate of authenticity? Bakit ako magpapresent ng authenticity, Palangga? Hayaan mo silang mag-file ng kaso.
Doon natin i-present sa sa korte para yun ilatag mo na kagad yung ebidensya mo. Wag ganon. Sabi kasi nila, makikipag-coordinate sila sa US, which is dito ako nakatira. At ito, ang mga julolis na ito daw ay malisyoso at ulitin ko bakit daw ito sinyowing sa Amerika? Ulitin ko. Dito ako nakatira sa Amerika at ako ay Filipino-American. Okay? Ngayon, you mean, ulitin ko, kailangan ko pa umuwi ng Pilipinas para ihain ko yung sarili ko sa inyo para gurgurin niyo ako? Doon pa lang ang hina ng kukutin ninyo. Sarap nyo talagang anuhin. Wakasan dyan sa inyong mga pwesto na wala kayong mga balls. Diba? Arcilia Zinea. Yeah, your comment about that. Na sabi nila ng mga ulupong na bakit daw sa Amerika, bakit hindi? Dito ako nakatira, mga yawa ka mo. Dito ako nakatira, alam naman i-upload ko, alam naman mag-party ako dyan sa loob ng Malacanang. Ginurdur na ninyo kaming lahat, ang party namin dito sa Jamaica. Bakit ako uuwi? Para lang isya magpamasahe ako, katulad ng ginawa ni Marcos Jr. na pambubudol na namasahe ako, na gumastos ako multi-million hindi pala multi-million, sorry, ng mahigit 1 milyon para dyan sa pabalik-balik ko sa kampanya na ni piso wala akong hiningi sa mga mandorobo na yan, sa mga mambubudol na yan. Tapos ngayon na maglalabas ako ng picture ng video ng isang mama, gusto niyo umuwi ako? Ay, masyado kayong demanding. Masyado kayong bangag talaga. Napakabangag, mga kababayan. Okay? Ngayon, ang tanong natin, bakit numingiwi? Ang tanong niyo, bakit numingiwi si Abalos? Pag sa Pinas ka, Maharlika, gugurgurin ka nila. At bakit ganito ang reasoning ng mga pulpul, na mga pikon, na mga politikong, mga julul? Parang ganito yan, no? Dito tayo mag-away kasi bakit gusto nila ako? Bakit gusto nyo akong dyan mag-showing? Kasi hawak nyo ang lahat ng ahensya. Kayo ay mafia sindikatong bangag na tagasunod ni Lisa na ng kidnap sa Turkey. Kung kaya ni Lisa mangidnap sa Turkey, kaya nyo akong gurgurin ng walang kalaban-laban. Dyan pa lang, pagtungtong ko sa airport, di ba? Painumin nyo na ako ng tubig, lasunin nyo ako or whatever, dahil mismo sa sa video na ipinersent doon sa PIDEA leaks, kung saan na si Morales, Agent Morales, na nag-testify na minsan noong 2012, ng March 10, 2012, by lumapit sa kanyang informer na nire-report si Marcos Jr. ay sumisinghot ng white powdery substance kasama si Maria at what? Diba? Kaya nyo nga i-twist yun. Di sa airport pa lang, diba? Pwede din akong gurgurin dahil sabi ni Picoy doon, kung nung kinukumbinsi nila, si Morales, na wag na lang mag-testify sa Senate, ay pare, alam mo naman ngayon, ano sabi doon sa video? Pwede kang mamatay sa sagasa or, bigla ka na lang mag-heart attack. At sino ang dapat imbestigahan doon? Doon nga may threat na ang buhay ni Morales. Ang binabanggit si James Comar at si Lisa Marcos, ang dalawang magkasabwat, based doon sa video na yon. Kayong mga hinayupa kayong lahat, kayo sa NBI, sa PNP, kayo mga pulpul, nakalagay sa alanganin ang buhay ni Morales, pero may ginawa ba kayong investigation na si Lisa at si Comar ay magkasabwat based on that video? Wala. Total, nakikinig kayo sa akin mga buwakan ng Genimis ninyo. Si Lisa Marcos ay nangidnap gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Gamit si Teddy Boy Locsin ng DFA. Minanipula at nakialam sa domestic fight or dispute ng magpartner. Ginamit ni Lisa Marcos ang kapangyarihan ng DFA, inabuso at inexpedite ang mga papeles para ipadukot ang 2 minor de edad at nandyan ngayon sa Makati. Yan ang gawin ninyo. Hindi yung video na yan dahil di ko naman sinabing si Bangag yun. Mga wala kayong balls at dapat kayo mawala sa mundong ito dahil kayo ay mga sinungaling. Di ba? Nakikinig kayo? Bawat word ko, pinapakinggan nyo, sinusulat ninyo. Ulitin ko. Lisa Marcos, ikaw, Abalos, ikaw, Marbil, sino pa? Barauner, lahat kayo dyan sa press con, dyan. DOJ, lahat kayo. Total, nakikinig kayong mga lintik kayo.
Si Lisa Marcos ay nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin Jr. sa asawa niyang si Hai Louie para manipulahin ang mga papeles at tamnan ng kaso si distressed mother. Kaya naman nakakulo na binigyan niya ng hell ang buhay at pinadukot o pina-extract ang bata, 2 minor de edad na inilayo ni Lisa Marcos sa kanilang ina. May mga pamilya kayo, unless demonyo na talaga ang pag-iisip ninyo. Yan ang imbestigahan ninyo. Ito, defamatory ito. Total, ang hilig nyo magkaso-kaso. Inaakusahan ko si Lisa Marcos na nangidnap ng 2 minor de edad sa Turkey gamit ang kapangyarihan. Bakit wala kayong sagot, di ba? Panirampuri yan kung hindi totoo. Bakit hindi kayo magsalita? Abalos, lahat kayong mga yawa mo. Bakit? Kasi may ebidensya. Etong video, mga palangga, itong video na ito na sinabi ko lang, mama, nataranta kayo kasi parang wildfire na nasusunog kayong lahat. Diba? Para kayo nasa Gimpierno, nasusunog kayong lahat dito sa video na ito. Na wala naman ako sinabi na siya ay si Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, taong bayan, kayo ang maghusga. Ito ang mamang ito na may ginagawang something. Akala ko hindi nyo i-dignify. Akala ko, Sandro, hindi nyo i-dignify. Pero ngayon, inaalam nyo na what? Grabe medyo speechless na ako dito. Nakaka-speechless. Kayo rin ba? Pati Romanian hitman, inaalam nyo na siguro. To Gurgurmi. Mga palangga, nasa kadiliman kayo. Ulit-ulitin ko, mafia ang gobyernong ito. Ikaw, Marcos Jr., ikaw, Lisa Marcos, nangialam sa problema ng mag-partner at pinahirapan nyo ang mga bata, 7, 8 years old, para iwalay sa kanilang ina na siya ang may legal custody gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Inabuso mo! Lisa, yan ang ikaso mo sa akin. Matagal na kitang ginahamon. Kasuhan mo ko dito sa Amerika dahil yan ang ginagawa mong hinayupa ka. Ikaw ay mastermind ng pandurukot o extraction ng minor de edad gamit ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA, Teddy Boy Locsin Jr., AFP, DOJ, lahat yung mga yan. Tangay na kayo? Ngayon yung video-video, gusto nyong habulin yung mga palangga ko na nag-share. Anong kinalaman ng mga yan? Nag-share lang sila. Tinatakot ninyo yung tao. Gusto nyo kasuhan lahat, imbis na yung perang yan, itutok nyo sa livelihood program, itulong nyo sa mga OFW na naghihirap sa Hong Kong, sa iba't ibang bansa na inaabuso ng kanilang mga amo, kung ano-ano pa man ang nararanasan nila, dyan nyo itulong. Hindi yan sa task force na yan, ng mga video-video na yan. Buisit kayo? You decide, mga kababayan. Ay, nahamon ko si Lisa. Makapangyarihan kang buha ka ng Genimis ka, di ba? File a case against me. Yung video-video na yan. Napakalaking, okay? Napakalaking akusasyon ang isang first lady na sasabihin mo na ngidnap siya ng bata. Di ba? Takot ka, no? Kasi gusto ko talagang kasuhan ako palangga. Gusto kong kasuhan ako na mabuha ka ng inang yan. Dahil si Lisa ay ilalabas natin, pati si distressed mother ilabas natin. Dahil naka-report na yan, naka-alert na yan. Kaya nga pinoteksyonan eh. Kaya nga pinoteksyonan, bakit pinoteksyonan? May protection si distressed mother kung saan man siya ngayon. Kasi mga pulis na pulpol, ipinakita ni distressed mother ang USB, ang iPad, o kung ano pa mga ebidensya na si Lisa at ang administrasyong Marcos ang may dahilan kung bakit hindi na siya pwedeng bumalik sa Pilipinas dahil nanganganib ang kanyang buhay. Wala pong bansa sa mundong ito na magbibigay ng proteksyon sa isang distressed mother o sa isang individual na gagawa siya ng kwento na ako ay may naras ako ni Lisa, ito nakipagsabwat si Lisa. Wala pong bansang matino na magbibigay ng proteksyon sa isang ina na pinadukutan ng anak ni Lisa kung walang matibay na ebidensya na siya ay delikado ang kanyang buhay. Utragis kayo. Now what? Ano gagawin nyo? Kayong mga
mga palangga, kayong mga religious group, kayong mga ordinary citizen, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung matalino kayo, hindi ako magsasalita dito na si Lisa ay kidnapper. But kung gagawa ka lang ng kwento na isang tao ay kidnapper, may kalalagyan ka. Right? At ang inaakusahan mo ay First Lady Butod. Well, Presidenteng Butod, yan ang ma-acting. Sabihin niyo sa kanila yan. Sabihin mo kayo, NBI, mga yawa mo. Puta kayo na nyo. Napakayabang ninyo mga yayupa. Wala kayong alam kundi takutin ang ordinaryong Pilipino. O idagdag nyo sa kaso ko yan. Idagdag nyo yung pag-akusa ko kay Lisa Marcos na siya ay mastermind ng kidnapping. Go! Ang tagal ko na kayong hinahamon, last year pa. Anong mga ginagawa nyo kaso? Gumagamit kayo ng tao at sasagutin ko kayong mga inayupa kayo lahat. Kasama ng aking mga palangga, sasagutin ko kayong mga yawa mo. Ano mo yun? Tenga lang, ang bobobo nyo lahat. Kahit i-google nyo pa yan lahat, o isapari nyo kung anumang way of research ang gagawin nyo. Hindi po nagtatapos ang facial forensic investigation sa tenga lang. Protect the people, sabi ni Jigong Tabak. Now what? Ano ginagawa nyo kay Inday Sara? Tinanggalan nyo, nirecall nyo ang kanyang mga security. Ano yan? 75 personnel? Right? Okay. I cannot comment sa kanyang tsona dahil di ko pa napanood palangga. Natulog ako ng bonggang-bongga kasi napagod ako sa kasasayaw. Okay? But in due time, pag may time, wala namang kwenta eh. Basta ang alam ko lang, wala na raw pogo pero pinalitan ng pangalan, nag-rebranding lang. Okay? Ano yung pinag-usapan natin? Okay, si Inday, right? Okay. Here. Okay, tingnan natin. Ngayon, ano ang sinyalis dito, mga kababayan, na ginagawa ng gobyernong ito? Ano ang ginawa ni Inday Sara para tanggalan nila ng official statement of VP Sara Duterte on the notice of relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group. Imagine nyo, ang elected Vice President, tinanggalan o nirelieve. Tinanggalan ng security. Pero ang mga smuggler, pero ang mga addictos benedictos, ang mga manufacturer, kasama ni Marcos Jr. at nilagyan ng PSG, binigyan ng mga security ang hindi elected. Pero itong elected na si Inday Sara ay tinanggalan. Bakit ginagawa ng gobyernong ito? Si Lisa lahat ang nasa likod dito. Si Lisa Marcos lahat ang national problem. Sabi nga ni Atty. Glentong, siya ang may pakanal lahat dahil ito ay vindictive narcissist. Google nyo kung ano ibig sabihin yan. On the notice relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group, sabi ni Inday, I confirm that on July, kinumpirma niya, kasi